Alright mga idol, magandang araw sa ating lahat. Kumusta na? Kumusta ang Pilipinas? Pag-usapan natin yan mga idol. At ayun na nga, nasa Netherlands pa rin ang ating Vice President at ang kanyang nanay. At siyempre yung ibang mga senador natin ay nandoon pa rin. Lalong-lalo na si Senator Robin Padilla, nandoon pa rin siya. Nakaantabay siya ron sa ating mga kababayan. At siyempre yung suporta niya sa ating dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte. At siyempre nandun si Senator Elec Rodante Marcolita, diba? Senator Amy, yung manggagamit na si Amy Marcos. Lahat talaga ang tiwala pag Marcos mga idol. Pasensya na kayo ha. Ako di ko binoto talaga yan ha, dahil si Kirubin ang binoto ko at si Hunasan. Wala ako dyan kaya Amy Marcos na yan. At ayun nga mga idol, medyo ano na lang yung iba, pang iinis na lang yung mga post nila, binabago yung mga ratings, yung ratings ng tatlo. Si dating presidente Rodrigo Roa Duterte, yung ratings niya si BP Inday at saka si Marcos, binabago nila, panginis na lang. Wala na silang wala na, nonsense na yung mga pinagsasabi nila sa social media, yung mga pinupost nila. Wala na silang magandang argumento or magandang content para sa pagtatanggol nila kay Marcos. Wala nang ganun kasi kumbaga bagsak na, lugmok na Marcos. Wala naman puro lang salita, tapos pag nagsalita iba-iba yung sinasabi, di ba? Kaya ganun, medyo yung post nila, yung ratings minus 63, yung 63% na trust rating ni dating President Duterte ginawang minus 33 pati kay BP Inday, tapos pinlas nila yung kay Marcos. Nonsense na yung mga pinagsasabi, yung mga pinagpo-post nila, pag iinis na lang dahil wala silang konkretong tawag explanation or wala silang may pagmamalaki na nagawa ng administrasyong ito. Kasi wala namang nagawa lang, puro pagnanakaw lang puro corruption lang Bigyan ko yun ng yung San Juanico Bridge, papagawa, sinarado dahil kailangan daw gawin, may sira daw. Ang problema, ang tanong, kailan inumpisan yung study? Saan banda yung may sira? Hindi alam kung nasaan yung may sira Hindi alam kung saan yung bandang re-reperen, tapos may pundo na kagad na 700 million. Ang bilis, di ba? Sirang-sira ang mga Marcos. Sirang-sira si Marcos. Siyempre, lalo na si Amy. Kahit anong gagawin niya, Marcos pa rin siya. Kahit ano pa na magsabihin niya. Wala tiwala dyan. Ako, sabi nila, lagi pagkita dun si Amy Marcos sa council ni PRRD. At hindi si Amy Marcos ang makapagpalaya kay PRRD. Yung presidente mismo, pwede niyang palayain yun, pwede niyang tawagan yun, siya na palayain mo yan, palalayain yan. Pero hindi mangyayari yun dahil nga gusto niyang pabagsakin yung pamilyang Duterte para sila yung nananatili sa pwesto. Ganun yung nasa isip ng mga yan. Tsaka hindi yan ang tanging magpapalaya lang kay PRRD ay yung mga abogado niya. Kung kailan umpisahan yung hearing, doon yung para mapatunayan kung malaking pagkakamali yung paghuli sa kanya, yung pagkidnap sa kanya, malaking kamalian yun, diba? Hindi yung pumunta si Amy Marcos makakalaya. Hindi, papaniwala kayo kay Amy Marcos. Hindi nga nagkikipagkamayan, hindi nga basta-basta nagpapapicture yan. Nagagalit yan pag may nagpapapicture sa kanya Noon pa yan papagalitan niya yung staff niya, bakit may nakalusot na magpapapicture. Ganyan yan. Kaya alukuhan yung kakalaya yan. Hintayin yung yung hearing ng kaso. Hayaan mong gumulong yung kaso para mailabas yung mga ebidensya. Yun yung magpapalaya kay PRRD, hindi yung kwento ni
gagamit na si Amy Marcos, di ba? Yung mga vlogger nila ngayon, kung ano-ano na lang pinagsasabi, ano-ano pinagpupost, nonsense na, walang magandang argumento yung mga paninira nila. Kaya may papayo ko, pag may nakita kayo sa TikTok or sa sa Facebook, i-ignore nyo na lang, huwag nyo nang panurin. Sa TikTok, pag scroll mo, lalabas, di ba? Stop mo, tapos siyempre pag stop, i-click mo yung di ba, yung screen. Pagkatapos nun, pindutin mo, may lalabas doon, pindutin mo yung not interested. Yan lang yun. Yan lang kasimple. Para hindi laging magpa-pop up dun sa screen mo yung video nila. Ganun lang. Sa Facebook, ganun din. Ignore lang natin. Huwag lang magko-comment ka para huwag ka na mag-engage. Kasi binabayaran sila dyan, kumikita sila dyan dun sa engagement. Pag maganda yung engagement mo, puring-puri sa'yo yung nagbabayad sa'yo, yung mga nagbabayad sa kanila. Kaya huwag na tayo i-ignore natin yan, not interested, gano'n. Nang sa gano'n, pabawasan yan sila. Dahil pag wala kasing engagement, magagalit yung sa kanila, yung nagbabayad. Bakit ganyan yung mga mo? Bakit walang nanonood, walang interesado? Diba? Gano'n yun eh. Kaya kailangan natin yan, bubulabugin natin, huwag natin panuorin, huwag tayong makipag-engage, scroll natin, i-ignore natin. Yun, lalo na sa TikTok, diba? Kasi maiiksi lang. Not interested mo lang yan, okay na yan. Sa susunod video niyan, hindi na yan basta-basta lalabas yan sa sa for your page mo. Ganun lang yung mga idol, kailangan kasi mga nonsense na nga sila, wala silang wala silang magandang argumento, wala silang magandang explanation. Yung pabahay nila na million a year, picture lang. Yung mga sinasabi nila na ito yung groundbreaking, hanggang ganun lang, wala namang nagagawa. Kasi yung pundo, ang pera, hindi basta-basta magpapatayo yan. Yung Iloilo nga lang yung tulay dun sa Iloilong magdudugtong sa ibang mga isla dun. Ubus na yung pera, nasaan yung tulay? May groundbreaking ba? Wala. Pero yung 176 billion na inutang sa Korea, wala, ubus na. Ang pinakadabis dyan, i-ignore, not interested, yung mga post nila, huwag makipag-engage dahil wala naman siyang magandang argumento. Hindi katulad natin na tayo, may argumento tayo tayo mga DDS vlogger, mga support, may maganda tayong argumento, may maganda tayong explanation. Sila wala, dahil wala namang nagawa at walang alam, di ba? Yung kan lang sinusuportahan, walang alam ang alam na suminghot ng cocaine. Kalain mo kahapon sumakay ng train, nag-LRT, puta. Ano yun? Kagaguhan, kabubuhang gawain yun yung mag-LRT ka. Hanap ka ng paraan para tumaas yung sorbi mo. Wala na, lulubog at lulubog pa yan. Sabi namin sa inyo, lulubog at lulubog pa yung ratings na yan. Makikita nyo yan. Alright mga idol, hanggang sa muli, yun lang muna Hanggang sa muli, maraming salamat.